Kasalukuyan naglalaro sa computer si Justin nang pumasok ang kanyang ama na si Husto sa kanyang silid. Napatingin siya rito at kaagad din na ibinalik ang tingin sa nilalaro. Dad, bakit kayo nandito? May kailangan ka ba? Tanong ni Justin sa ama. Pwede ba? Itigil mo muna ang paglalaro at harapin ako, Justin? Naiinis na sabi ni Husto sa anak. Huminga ng malalim si Justin. Tumigil sa ginagawa at hinarap ang ama. Ano po bang kailangan niyo, Dad? Umupo sa silya ang Ginoo at tinignan siya sa mga mata. Gusto kong gamitin mo na ang napag-aralan mo. I-manage mo na ang kumpanya sa susunod na buwan. Seryosong sabi ni Husto. Dad, alam niyo naman na hindi pa ako handa sa responsibilidad. Nag-e-enjoy ako sa paglalaro sa computer at doon ako kumikita. Kapag dumating ang araw na may lakas loob na akong pamahalaan ng kumpanya, sasabihan ko kayo. Paliwanag ni Justin. Hindi. Gusto ko ngayon na. May mapapala ka ba sa kakalaro ng computer? Oo, kumikita ka. Pero mas malaking kikitain mo sa kumpanya. Mag-isip-isip ka, Justin. Sermon ni Husto. Huminga ng malalim si Justin. Dad, malaking responsibilidad ang pagmamanage ng kumpanya. Gusto ko muna mag-relax. Alam niyo naman na ako nag-manage ng branch natin sa Dubai, di ba? At nahirapan ako. Bigyan mo ako ng 5 buwan, Dad. Pakiusap ni Justin, umiling si Husto. Hindi. Ngayon na ang tamang panahon, Justin. Hindi ka na bumabata. Sa ayaw at gusto mo, ikaw ang mamamahala sa kumpanya sa susunod na buwan. Pinal na sabi ni Husto saka lumabas ng silid ng kanyang anak. Napamura na lang siya at naiparaan ang daliri sa buhok. Gabi yon, nakaupo si Justin sa kanyang kama at hinihintay ang pagpatak ng 11:00 ng gabi. Kausap niya ang nobyang si Samantha sa cellphone. Samantha, kailangan ko tong gawin dahil hindi pa ako handa na maging CEO. Pangako, tatawag ako sa'yo palagi. Pangako ni Justin sa kasintahan. Narinig niya ang pagbahing nito. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin ang alok ni Tito? Saan ka pupunta niyan? Baka putulin ni Tito ang pagbibigay ng pera sa'yo. Nag-aalalang tanong ni Samantha. Bahala na, Samantha. Kung kinakailangan na magtrabaho ako, gagawin ko. Kesa gawin ang bagay na hindi ko naman gusto. Kung pwede nga lang na sumama, ginawa ko na. Pero hindi pwede. Mag-iingat ka na lang doon, ha? Hihintayin kita. Naiiyak na sabi ni Samantha. Nagpaalam na siya sa kasintahan matapos sabihin ang salitang mahal kita. Inihanda na niya ang sarili sa pag-alis. Nakahinga ng maluwag si Justin nang makalabas ng bahay. Sakto naman ang pagdating ng kaibigan niyang si Gino. Kaagad siya sumakay sa kotse nito. Pinagalitan siya nito dahil tumakas siya. Kailangan bro eh. Babalik din naman ako rito. Sagot ni Justin. Napailing-iling na lang si Gino at tinahak na nila ang daan patungong terminal. Na makarating roon, nagpasalamat siya sa kaibigan at sumakay na ng bus. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. May pera naman siya na aabot ng 6 na buwan. Napili niya ang Ilocos Sur dahil malayo na yon sa Maynila. 9:00 na ng umaga nang makarating siya sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur. Saan kaya maganda mag-stay? Inaantok na ako. Hindi napigilan na sabihin ni Justin sa sarili. Pero bago yon, nagtungo siya sa malapit na kainan para kumain. Hindi naman siya maarte kaya napili niya ang karinderya. Inilabas niya ang kanyang pitaka. Ngunit nang magbabayad na siya, biglang may sumulpot na lalaki sa tabi niya at hinablot ang kanyang pitaka. Hoy! Ibalik mo ang pera ko! Sigaw niya. Akmang hahabulin niya ito pero mabilis ito nakasakay sa motor at pinasibad yon ng kanyang kasama. Wala kasing gaanong tao sa labas para tumulong sa kanya. Napamura siya. Nandoon pa man din ang card niya at 10,000 pera. Napabuntong hininga siya. Bakit ba ang mahalas ko? Naiinis niyang sabi sa sarili. Gutom na siya. Lumapit sa kanya ang isang dalaga. Yes sir, ano pong kailangan niyo? Tanong nito. Bigla siya natulala sa kaharap. Napakaganda nito at kakaiba ang taglay na kagandahan. Nakalimutan niya tuloy na nanakawan siya. Napakurap-kurap siya. Paano siya bibili wala nga siyang pera? Nanakawan kasi ako kanina pero gutom na ako. Pwede ba akong makakain tapos maghuhugas na lang ako ng plato? Tanong ni Justin saka ipinaliwanag kung paano siya nanakawan. Napatango-tango naman ito saka pinapasok siya sa loob. Naupo siya sa mesa na naroon. Sige, maghugas ka na lang. Mukhang nagsasabi ka naman ng totoo. Mukhang napansin na magnanakaw na dayo ka kaya nanakawan ka. Pasensya na, nasa likod kasi ako kanina. Taga saan ka ba? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Maynila. Mahabang kwento.
Basta umalis ako sa amin dahil gusto ni Dad na gawin ko ang pinapagawa niya. Ayoko ng ganon. Paliwanag ni Justin. Hindi maiwasang tignan ni Zia ang lalaki na maganang kumakain. Mukhang gutom na gutom ito. Halata naman na nagsasabi ito ng totoo na taga Maynila siya. Base na rin sa kutis nito. Naawa lang siya rito kanina kaya pinakain niya. Kasalukuyan siya nagsiserve at nasa counter naman ang kanyang ina. Mabuti naman at pumayag ang kanyang ina. Miss, tapos na akong kumain. Sabi ni Justin, napatingin si Zia sa binata. Tumayo si Justin at pinuntahan siya. Halika na, sumunod ka sa akin para makapaghugas ka na. Sakto, medyo maraming huhugasan mo. Pabiro niyang sabi at nauna na naglakad patungo sa sink. Napatingin sa gwapo mukha ni Justin. Kita niya ang paglunok nito. Kaya mo ba? Anak mayaman ka kaya? Baka hindi mo kaya maghugas ng plato? Tanong ni Zia. Duda siya kung anak mayaman si Justin. Pero ano naman ang mapapala nito kung magsisinungaling sa kanila? Hindi naman ako naghuhugas ng plato pero susubukan ko. Ngumiti si Justin. Tumango siya at ibinigay ang mga gagamitin nito. Nagpaalam na siya na pupunta na sa harap para matulungan ng kanyang ina. Napangiwi ang dalaga nang marinig ang pagkabasag ng pinggan. Ano yung nabasag? Mukhang hindi yata naghuhugas yun ng pinggan, anak. Puntahan mo nga. Bilin ni Esther, ang ina ni Zia. Napailing-iling siya bumalik sa lababo at nakita si Justin na may sugat. Nanlaki ang kanyang mga mata at nilapitan ng binata. Tinatanong ko naman kasi sa'yo kung kaya mo. Oo ka ng oo kahit hindi naman pala. Halika't gagamutin ko yung sugat mo. Natatarantang sabi ni Zia saka hinila ang binata sa gilid. Kinuha niya ang first aid kit sa itaas at sinimulang gamutin ang sugat nito. Ayan, okay na. Ako na lang maghuhugas ng pinggan at ikaw na lang ang mag-serve sa harap. Sabi ni Zia saka tinignan ng binata na matamang nakatitig sa kanya. Salamat Zia. Nagkatitigan sila. Hanggang sa siya na ang nagbawi ng tingin at tumayo. Wala yon, kahit sino naman gagawin yon kung nasugat ka. Sige na, punta ka na sa harap at ako na rito. Baka magalit si nanay dahil napakatagal ko. Bilin ni Zia kay Justin. Tumango ang binata at nagtungo na sa harap. Siya naman ay napabuntong hininga na lamang. 6:00 ng gabi nang maubos ang panindang ulam ni Zia. Pagkatapos maglinis at mag-ayos, naghanda na sila para umuwi. Saan ka tutuloy ngayon? Tanong ni Zia kay Justin pagkatapos maibigay ang pera rito dahil maghapon ito sa karinderya. Huminga ng malalim si Justin. Hindi ko alam. Ayoko naman na humingi ng tulong sa dad ko dahil alam ko na magagalit lang siya. Sagot ni Justin. Dapat kasi hindi mo ginawa yung maglayas, baka nag-aalala na siya ngayon. Sermon naman ni Zia. Nagsabi naman ako sa kaibigan ko, kaya for sure hindi na niya ako hahanapin. Salamat pala kanina. Maghahanap na lang siguro ako ng lugar para magpalipas ng gabi. Nakaramdam ng awa ang dalaga, lalo at alam niyang hindi sanay ang lalaki na matulog sa lansangan. Hindi din yun kaya ng konsensya niya. Anak, halika na! Kailangan na natin magpahinga dahil maaga pa tayo bukas. Magpapakain pa ako ng alaga natin baboy. Sigaw ng kanyang ina na nakasakay na sa segunda manong kotse. Hinila niya ang kamay ni Justin. Nagtatakang tinignan siya ng binata. Bakit? Tanong ni Justin. Ito ka muna sa bahay mag-stay at magtrabaho ka dito sa karinderya namin, lalo at nangangailangan kami ng tao. Paliwanag ni Zia, magkasalubong ang kilay ni Esther na nakatingin sa kanila. At bakit kasama mo siya, anak? Nagtatakang tanong ng ginang. Doon muna siya sa bahay, Nay. Wala kasi siyang tutuluyan dahil nanakawan siya. Pumuntong hininga si Esther. Sigurado ka ba mabuting tao yan? Baka mamaya modus niya yan. Baka balak pala tayong nakawan. Hindi po ako masamang tao. Wala po akong intensyon na masama. Talaga ninakawan ako kanina nung bibili po ako ng pagkain sa inyo. Okay lang naman po kung hindi kayo naniniwala o wala kayong tiwala sa akin. Depensa ni Justin sa sarili. Pasok ka na, may tiwala ako sa anak ko. Marunong kumilatis yan ng tao. Sakay na kayo para makauwi na tayo ng maaga. Ngumiti ang binata at nagpasalamat. Pagdating nila sa bahay, kaagad na inasikaso ni Zia si Justin. May maliit na kubo ang mga ito kaya doon muna mananatili si Justin. Hindi kasi pwede na sa bahay ng mga ito siya tutuloy. Maraming salamat Zia. Tatanawin kong utang na loob ito sa'yo. Madamdamin na sabi ni Justin sa dalaga. Ngumiti ito. Kita tuloy ang pantay-pantay at mapuputi nitong ngipin. Mas lalo tuloy itong gumanda. Simple lang kasi ang dalaga.
Wala yon. Gusto ko rin kasi makatulong sa kapwa ko sa maliit na paraan. Puno ng sensibilidad nitong sabi. Sandali, magluluto lang ako ng pagkain natin para sa hapunan. Maiwan muna kita, babalikan kita mamaya. Paalam ni Zia na tinanguan naman niya. Inilabas niya ang cellphone at inopen yun. Pinoff niya kasi yun kanina dahil tawag ng tawag si Samantha. Nakakahiya naman nakausapin ito lalo at nasa trabaho siya. Ilang sandali lang, tumawag na si Samantha. Kagad niya itong sinagot. My gosh, kanina pa ako tumatawag, Justin. Bakit nakapatay ang phone mo? Naiinis na may halong sabi ni Samantha. Nakaramdam ng inis si Justin pero pinakalma niya ang sarili. Hindi mabuti na parehas silang galit. Samantha, ninakawan ako pagdating ko dito sa Ilocos kaya kinailangan ko magtrabaho para makakain ako. Kaya sana konting konsiderasyon naman bago mo ako sigawan ng ganyan. Kalmado na sabi ni Justin, bigla natahimik ka na sa kabilang linya. Narinig niya ang malalim nitong pagbuntong hininga. I'm sorry, hindi ko alam na ganyan pala nangyari sa'yo. Kamusta ka? Gusto mo ba napadalhan kita ng pera? Nagmamalasakit na tanong ni Samantha. No, ayaw niyang humingi ng tulong sa kasintahan. Gusto niyang hanapin ng pera sa sarili niya. Wag na Sam, ako nang bahala. Mamaya na lang tayo mag-usap ha, gusto ko muna magpahinga. Pagdadahilan niya, pero ang totoo, nakita niya sa may bintana na papunta ang dalaga sa kubo. Pumahig naman ang babae at pinatay na ang tawag. Sakto, kumatok ang dalaga sa pinto. Justin, pwede ba akong pumasok? May dala kasi akong merienda. Kagad na tumayo si Justin at binuksan ang pinto. May dala itong plato. Tinignan niya ang laman nun. Ano yan? Tanong niya pero alam niyang kamote yon pero hindi niya alam kung anong luto yon. Natawan ng mahina si Zia. Iba talaga kapag mayaman, hindi pamilyar sa mga ganitong luto. Kamote cute to. Tikman mo, tiyak na magugustuhan mo to. Nakangiting sabi ni Zia. Niluwagan niya ang pagkabukas ng pinto at niyaya ang dalaga na pumasok. Naupo ito sa may silya at ipinatong ang plato sa mesita na naroon. Kumain siya ng isang piraso nun. Nanlaki ang mga mata niya. Ang sarap naman. Bulalas niya. Napangiti naman ang dalaga. Mabuti naman at nagustuhan mo. Ipagluluto kita niyan ng mga pagkain na hindi madalas kainin ng mga mayayaman. So, naniniwala ka na mayaman ako? Hindi mo iniisip na nagsisinungaling ako? Tanong niya. Umiling ang dalaga. Hindi, dahil ramdam ko at nakikita ko sa mga mata mo na nagsasabi ka ng totoo. Kaya naniniwala ako sa'yo. Nakangiting sabi nito, ngumiti din siya rito. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila hanggang sa tumayo na ang dalaga. Balik na ako sa bahay, tulungan ko lang si nanay sa pagluluto. Tatawagin kita mamaya kapag kakain na. Aalis na sana ang dalaga pero hinawakan niya ang kamay nito. Napatingin ito sa kamay niya kaya mabilis niya yung binitawan. Maraming salamat talaga. Kung wala kayo hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Puno ng sensibilidad niyang sabi. Ngumiti ang dalaga. Wala yon Justin. Handa kaming tumulong sa nangangailangan basta tunay ang intensyon sa amin. Sige na, aalis na ako. Nagluluto kasi si nanay ng pakbet. Kumunot ang noo niya. Hindi niya alam yon. Natawa ng mahina si Zia. Matitikman mo mamaya. Yun lang at lumabas na ng kubo ang dalaga. Ilang sandali lang, tinawag na si Justin para maghapunan. Namangha siya sa itsura ng pinakbet dahil iba-iba ang gulay na naroon. May nakalutang pa na karne ng baboy. Napalunok siya dahil bigla siya naglaway. Ang sarap naman po ng ulam. Puri ni Justin. Si Zia nagluto niyan, Justin. Maupo ka't kakain na tayo at na makapagpahinga na tayo. Paanyaya ni Esther. Naupo si Justin sa bakanting upuan sa tabi ni Zia. Nagpray muna sila bago kumain. Natigilan siya na lagyan ng dalaga ang kanyang plato ng kanin. Never pang ginawa yun sa kanya ni Samantha. Nilagyan din nito ng ulam ang kanin. Kapag gusto mo pa, huwag ka mahiyang kumuha ng ulam ha? Feel at home lang. Nakangiting alok ni Zia sa kanya. Ngumiti si Justin. Salamat sa pag-aasikaso sa akin ha? Ano ka ba? Wala yon. Ganito talaga kami sa mga bisita. Maasikaso. Kain na para makapagpahinga ka dahil bukas magpapakain tayo ng baboy. Natatawang sabi ni Zia. Bigla siya na-excite. Hindi pa niya nasusubukan na magpakain ng baboy. Kaya achievement yon para sa kanya. Sure, gusto ko yan. Never ko pa kasi nagawa yan. Excited niyang sabi. Ngumiti na lamang si Zia. Pagkatapos kumain, tinulungan niya magsinop ang dalaga.
Tumanggi nga ito pero sinabi ni Justin na gusto niyang matuto sa mga gawaing bahay kaya hinayaan na lang niya. Doon niya napagtanto na mas nakaka-turn on pala ang babae na marunong sa gawaing bahay. Nang matapos, nagpaalam na siya na matutulog na. Nang mahiga siya sa kama, napangiti siya. Mukhang mag-e-enjoy ako rito. Sabi ni Justin sa sarili. Maaga nagising si Justin at sabay sila nag-almusal ni Zia. Nasa karinderya na si Esther para magluto ng ulam. Pagkatapos nila magpakain at magpaligo ng baboy ay aalis na sila. Nasa likod bahay ang kulungan ng mga baboy. Ang dami niyo palang alagang baboy. Isa sa magandang negosyo ang magtinda ng baboy. Manghang sabi ni Justin. Oo. Siyempre dito din namin kinukuha yung karne na ginagamit namin sa lutong ulam na tinitinda namin. Ito kasi ang pamana sa amin ni tatay. Malungkot na sabi ni Zia. Ngayon lang naalala ni Justin na hindi pala nila kasama ang ama ng dalaga. Patay na ang tatay mo? Tanong niya. Nagsimula na sila magsalok ng tubig dahil may gripo roon. Ang dalaga ang nagbubomba at siya naman ang nagbubuhat. Hindi naman yung gaanong kabigatan. Oo, namatay siya sa sakit sa puso. Napakasipag ni tatay sa totoo lang. Wala siyang bisyo, kaya nahirapan kami mag-adjust ni nanay noon. Pagkukwento ni Zia. Lahat naman ng tao ay namamatay. May mauuna at may mahuhuli. Kailangan lang natin tanggapin dahil doon pupunta ang lahat. Napangiti si Zia at nagpasalamat sa advice niya. Sinimulan na nilang paliguan ng baboy. Tinuruan siya ng dalaga na magpaligo noon. Uy, nababasa mo ko. Natatawang sabi ng dalaga. Natawa na lang siya at tinapos na ang ginagawa. Nakakapagod no? Ang dami kasi nila. At ang lalaki pa. Komento ni Zia. Napatingin si Justin sa mga baboy. Pero at least, kapag ibinenta nyo, may kita, di ba? Mas okay na yan kaysa walang pinagkakakitaan. Tugon naman niya. Hindi ka ba hinahanap ng girlfriend mo sa Maynila? Tanong ni Zia. Alam naman niya na nandito ako, kaya ayos lang. Saka minsan, nasasakal ako kapag kasama ko siya. Yung bang bawal lang tumingin sa ibang babae. Napapailing-iling na sabi niya. Natawa ng malakas ang dalaga. Napatingin tuloy siya rito at napatitig. Noon lang niya napagtanto na napakaganda pala ng dalaga sa malapitan. Seloso palang girlfriend mo, pero for sure, maganda siya. Tanong ni Zia at tumingin sa kanya. Uy, okay ka lang? May dumi ba mukha ko at ganyan ka makatingin? Tanong ng dalaga, napakurap-kurap siya. Mas maganda ka kapag malapitan, Zia. Puri niya. Kita niya ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Kaagad na nag-iwas ito ng tingin. Salamat. Tumayo ang dalaga. Halika na nga, kailangan na natin maligo para matulungan si nanay sa bayan. Napangiti si Justin dahil ang cute ng dalaga na nagsusungit. Nang gabing yun ay hindi makatulog ang dalaga dahil bigla sumagi sa isip niya ang sinabi ni Justin kanina na maganda siya. Napabuntong hininga siya. So nagagandahan siya sa akin? Pero for sure mas maganda pa rin ang girlfriend niya. Nakasimangot niyang sabi. Nang mga sandaling yun ay napagtanto ng dalaga na may gusto na siya kay Justin. Hindi ko pwede maramdaman to dahil may girlfriend siya. At ang tanong, may gusto din ba siya sa akin? Tanong niya sa sarili, ipinikit na lang niya ang mga mata. Lumipas ang mga araw at linggo at naging malapit sina Zia at Justin. At unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Napatitig si Justin sa bubong habang nakahiga siya sa kama. Iniisip ang mga nangyari nitong mga nakarang araw. Aminin man niya sa hindi, nahuhulog na ang loob niya kay Zia. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, lalo at kasintahan niya si Samantha. Huminga siya ng malalim, pipikit na sana ang kanyang mga mata nang may tumawag. Tinignan niya yon at si Samantha ang tumatawag. Samantha, may kailangan ka ba? Tinatamad niyang tanong. So yan ang sasabihin mo sa akin? Ilang araw ka nang hindi tumatawag sa akin, hindi mo ba ako namimiss? Nagtatampong tanong ni Samantha. Bumuntong hininga siya. Nito mga nakaraang araw ay kinailangan niya muna ng space para makapag-isip-isip. Kailangan pa niya ng ilang araw para makapag-isip bago hiwalayin si Samantha. Medyo busy lang kasi ako. Pasensya ka na. Hingin pa umanhin niya. Dahil namimiss mo ako at namimiss din kita, pupuntahan kita dyan bukas. Total, alam ko naman kung nasan ka. Sabi ni Samantha. Nanlaki ang kanyang mata kasabay ng pagbangon. Hindi pwedeng pumunta rito ang dalaga dahil makikita nito si Zia. Baka isipin nito na may relasyon sila kaya wala siyang time rito.
Bakit ba kasi niya ibinigay ang address niya? Kailangan niya mag-isip ng paraan. Sa bayan na lang tayo magkita. Samantha, okay lang ba? Bakit ayaw mo na dyan tayo magkita? May tinatago ka ba? Tanong ni Samantha. Nai-imagine na niya ang nakataas ang kilay ng babae. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Hindi naman sa ganon. Boring dito. Puro bukid. Kaya mas maganda na sa bayan na lang para makapasyal ka. Diba? Pagdadahilan niya, natahimik ng ilang segundo si Samantha. Okay, sa bayan na lang. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa bukid. So, pupunta ako dyan bukas ha? Tanong ulit ni Samantha. Nakahinga siya ng maluwag dahil kumagat ang kasintahan sa dahilan niya. Salamat babe. Basta wag na wag mong sasabihin kay dad kung nasaan ako ha? Uuwi naman ako kapag handa na ako. Oo naman babe, bakit ko naman sasabihin? Ayoko mapahamak ka. Bukas ha, message mo ko kung anong oras tayo magkikita. Bye babe, I love you. Paalam ni Samantha. Tinugon naman niya yon at pinatay na ang tawag. Mukhang mahihirapan ako matulog ngayon. Ang daming gumugulo sa isip ko. Bulong niya sa sarili. Ayaw naman niyang istorbohin si Gino dahil alam niyang busy ito sa negosyo at sa pamilya. Kaya pa naman niyang i-handle ang sarili. Matapos magbihis ni Justin, lumabas na siya ng kubo. 9:00 pa lang ng umaga. Baka 10:00 ay nasa bayan na si Samantha. Doon na lang siya sa bayan kakain. Linggo ngayon at wala siyang trabaho. Natigilan siya na makita si Zia na lumabas ng bahay. Sinuyod siya nito ng tingin. May pupuntahan ka? Tanong ng dalaga. Oo, pupunta ako ng bayan. Pupunta kasi si Samantha rito. Sagot ni Justin. Gusto sana niya magsinungaling, pero hindi kaya yon ng konsensya niya, lalo at mabait ang dalaga sa kanya. Ngumiti pa ng pilit si Zia. Mabuti naman at bibisitahin ka ng girlfriend mo. Mag-iingat ka. Sagot ni Zia at ngumiti sa kanya. Pinakatitigan niya ang dalaga. Iba ang gusto niyang gawin nun. Yun ang makasama ito. Napagtanto niya sa sarili na mahal na niya si Zia. Mamaya, kakausapin ni Justin si Samantha para makipaghiwalay. 9:45 na makarating si Justin sa mall sa bayan. Dito ang usapan nilang dalawa na magkikita. Umupo muna siya sa isang bench roon. Ilang sandali lang, tumawag na si Samantha. Sinagot niya yon. Nandito na ako sa mall. Nasaan ka na? Tanong ni Samantha na nasa kabilang linya. Nagpalingalinga si Justin hanggang sa mahagip ng tingin niya ang isang babae na blonde ang buhok. Nakasuot ito ng fitted above the knee na dress. Pinagtitinginan ito ng mga tao. Bakit naman hindi? Maganda talaga si Samantha, lalo at isa itong model. Nakita na kita. Puntahan kita. Sabi ni Justin at pinatay na ang tawag. Linapitan niya si Samantha. Nanlalaki ang mga matang napatingin nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Ano nangyari sa'yo, Justin? Bakit umitim ka? Bulalas ni Samantha. Napatingin tuloy ang iba sa kanila. Yun din ang minsan na kinaiinisan niya sa kasintahan. Gusto nito ng atensyon sa ibang tao. Hinawakan niya ang babae at nagtungo sila sa gilid. Hinaan mo nga yung boses mo. Saka natural lang na umitim ako dahil nandito ako sa probinsya. Mahina niyang sabi. Nagkibit balikat si Samantha. Okay, so kain muna tayo? Nagugutom na kasi ako. Anyaya ni Samantha. Tumango siya at nagtungo sila sa isang fast food sa loob ng mall. Pumasok sila at nag-order ng pagkain. So, kumusta ka naman dito? Alam mo ba na nag-aalala na si Tito sa'yo? Sabi ni Samantha. Sam, alam mo naman di ba kung bakit? Ayokong ipilit niya sa akin ng isang responsibilidad na hindi pa ako handa. Nakasimangot niyang sabi. Okay, alam naman ni Tito na nasa mabuti kang kalagayan. Saan ka nakatira ngayon? Tanong ulit ni Samantha. Sa boarding house ng boss ko. Uuwi ka na ba mamaya? Tanong niya. Natawa ng mahina si Samantha. Kakarating ko lang, pinapauwi mo na ako? Alam mo, nagtatampo na talaga ako sa'yo dahil ilang araw kang hindi tumatawag. Kaya napagdesisyonan ko na puntahan ka dito dahil baka may babae ka. Saka ayoko mawala ka sa akin, Justin. Mahal na mahal kita. Kaya nga iniintindi kita kahit ayokong pumunta ka dito. Emotional na sabi ni Samantha. Napalunok si Justin. Kilala niya ang dalaga. Parang hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa kanya na may mahal na siyang iba. Hahanap pa siya ng tiyempo. Tumangutango na lang siya. Mabuti na lang at dumating na ang pagkain nila kaya hindi na niya sinagot ang sinabi ng babae. Grabe, ang sarap mamasyal dito, no?
Babalik ako dito next time. Justin, mag-iingat ka lagi ha? Malambing na sabi ni Samantha sa kanya saka hinalikan siya sa pisngi. Nandito sila ngayon sa labas ng kotse. May sarili itong driver. Tumango na lamang siya at sinabi sa babae na mag-iingat. Wala na talaga siya sa mood. Gusto na niyang umuwi para makita si Zia. Kanina pa niya iniisip ang dalaga kung kumusta na ito. Baka nga nakahalata si Samantha dahil wala siya sa sarili kanina. Sumakay na sa kotse ang babae. Siya naman ay nagtungo na sa paradahan para makauwi na. Gusto kong malaman kung saan nakatira si Justin. Malakas ang kutob ko na may tinitirahan siyang iba. Copy ba? Utos ni Samantha sa kilala nitong private investigator. Gusto na niya magalit kanina dahil napapansin niya na wala sa sarili si Justin. Ramdam niya may itinatago ito sa kanya. Ibinabara niya ang tawag na sumagot ang kausap. Kung babaeng dahilan kaya nag-iiba ang trato mo sa akin, Justin. Sisiguraduhin ko na uuwi ka ng Maynila. Puno ng hinanakit niyang sabi. Mabilis niyang pinahid ang luhang dumahusdo sa kanyang pisngi. Nasasaktan siya. Napatingin si Justin kay Zia na makarating siya sa kubo. Nasa labas kasi ang dalaga. Nakaupo habang natutulog. Pinakatitigan niya ang maganda nitong muka. Mabait naman si Samantha, pero may mga ugali ito na minsan ay hindi na niya nagugustuhan. Ibang-iba si Zia, simple at masinop sa pera. Nagmulat ng mga mata si Zia. Justin, nandiyan ka na pala. Kakarating mo lang? Sunod-sunod na tanong ni Zia. Ngumiti siya at tumango. Oo, kakarating ko lang. Mukhang nakatulog ka na dyan sa labas. Wika niya. Presko kasi dito. Kamusta naman ang pagkikita niyo ni Samantha? Okay ba? Tanong ni Zia. Lumapit siya sa dalaga at naupo sa tabi nito. Kita ni Justin ang selos sa mukha ng dalaga. Ayos lang naman. Gusto nga pumunta dito pero ang sabi ko wag na dahil baka magkita ka niya at magselos. Matapat niyang sabi. Pwede naman akong umalis kung yan ang inaalala mo. Baka mamaya isipin niya may itinatago ka sa kanya. Giit ni Zia. Bumuntong hininga siya. Kailangan na niyang aminin sa dalaga ang nararamdaman niya para rito. Baka nga yun ang isipin niya. Lalo't may nararamdaman ako sa'yo, Zia. Pag-amin niya, saka napatingin kay Zia na nanlalaki ang mga mata habang nakaawang ang labi. Mahal mo ko? Nagkanda utal-utal na tanong ni Zia. Tumango siya. Hindi na niya kayang ilihim pa ang nararamdaman para dito. Tuluyan na siyang humarap rito. Oo, mahal kita, Zia. Nito mga nakarang araw at linggo, nakita ko kung gaano kakabait, kung gaano kakaasikaso sa akin na never na ginawa sa akin ni Samantha. Hindi ko sinasadya na mahalin kita. Bigla ko na lang ito naramdaman. Pag-amin ni Justin, nakatitig lamang sa kanya ang dalaga. Bigla ito nagbawi ng tingin. Parang hindi tama to, Justin. May masasaktan na ibang tao. Naaminin ko, mahal din kita. Pero may nauna na sa akin at hindi kita pwedeng agawin sa kanya. Sagot ni Zia, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Magpapaliwanag ako, Zia. Maintindihan niya yon. Tumayo na ang dalaga. Mas maganda siguro kung umuwi ka na, Justin, para makalimutan na natin ang isa't isa. Yan lang ang alam kong solusyon para makalimutan na natin ang isa't isa. Sabi nito saka pumasok na sa loob ng bahay. Nasaktan siya sa sinabi ng dalaga. Tumayo na siya at bumalik sa kubo. Lumipas ang mga araw at pansin niya ang pag-iwas sa kanya ni Zia. May hindi ba kayo pagkakaunawaan ng anak ko? Hindi kayo nagpapansinan? Puna ni Esther nang madatnan siya sa lababo at kasalukuyan na naguhugas ng pinggan. Nasa karinderya sila at tumutulong siya sa pagsiserve. Napatingin siya sa dalaga na kasalukuyan nagsiserve ng ulam. May hindi lang po pagkakaunawaan, tita. Mamaya kakausapin ko po siya. Nakangiti niyang sabi. Oo, mabuti nga. Minsan kasi ganyan yan. Kapag pakiramdam niya may kasalanan siya, nahihiya siya lumapit. May pagkamahiyain kasi. Komento ni Esther na ikinatawa niya ng mahina. Napatingin sa kanila ang dalaga at nagkatitigan sila. Nag-iwas ito ng tingin at bumalik sa ginagawa. Kakausapin kita mamaya. Hindi ako papayag na iwasan mo pa ako. Sabi ni Justin sa sarili. 2:00 ng hapon, malalapitan na sana ni Justin si Zia para kausapin pero nakatanggap siya ng tawag mula kay Samantha. Harong timing naman. Naiinis niyang sabi sa sarili. Lumabas muna siya ng karinderya para sagutin ito. Samantha, bakit? Nasa trabaho ako.
Mamaya na tayo mag-usap. Sagot niya. Malapit na kami dyan sa karinderya, kasama ko si Tito Justo. Nagsalubong ang kilay at biglang sumakit ang ulo niya. Ano ba pinagsasabi mo, Samantha? Bakit kasama mo si Dad? Galit niyang sabi. Medyo napalakas na ang boses niya. Anong karapatan nito na sabihin sa kanyang ama kung nasaan siya? Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo? May babae kang kasama. Kaya ba ganun na lamang ang pagkalutang mo nung kasama kita? Dahil may iba ka na? Bakit mo nagawa sa akin to, Justin? Sigaw nito. Pinatay na niya ang tawag. Ayaw niyang mabadrip ngayon. Bumalik na siya sa trabaho. Napatingin siya kay Zia na nakatitig sa kanya. Paano niya maaayos ito? Wala siyang choice kundi ang harapin ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Justin at nilapitan ng dalaga. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Justin. Hindi, kailangan ko lang umiwas dahil kailangan. Kailan ka ba aalis? Tanong ni Zia. Nasaktan si Justin sa sinabi ng dalaga. Tumikhim siya. Gusto mo na ba akong umalis? Nagtatampong sabi niya. Tumingin ito sa kanya at tinitiga siya sa mga mata. Oo, dahil yun ang kailangan, Justin. Ayoko may masaktan na ibang tao. Seryoso nitong sabi saka umalis sa harapan niya. Mabuti na lang at wala ng customer at umalis sandali si Esther. Huwag ka mag-alala, darating na si Samantha at si Dad. Aalis na ako. Kung ayaw mo na sa akin, hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Seryoso din niyang sabi. Pakiramdam niya ay nadurog ang puso niya sa sakit. Handa naman niyang ipaglaban si Zia pero ito na ang umiiwas. Para saan pa? Dumating si Esther na may bitbit na merienda. Kasalukuyan naman siya nagsiserve noon. Halika kayong dalawa, magmerienda muna tayo. Paanyaya ng ginang. Umupo si Esther sa isang bakanting mesa sa gilid. At inilapag ang plastic bag sa mesa saka inilabas sa laman nun. Naupo naman si Justin sa tapat nito at sa tabi ni Zia na tahimik pa rin. Meron ba kayong hindi pagkakaunawaan? Pansin ko na hindi kayo nag-uusap. Puna ni Esther habang kumakain sila. Napatingin siya kay Zia. Tita, kasi sasabihin na sana ni Justin ang nararamdaman para kay Zia dahil baka sakali mabigyan sila ng advice ng ginang. Ngunit naunahan siya ng dalaga. Nagsabi na kasi si Justin na alis na siya, Nay. Kaya medyo nalungkot lang ako at nagtampo dahil wala naman lang nabanggit na may balak na pala siyang umalis. Pagsisinungaling ni Zia, naikuyom niya ang kamao. Akala niya magsasabi ng totoo ang dalaga dahil yon ang pagkakakilala niya sa dalaga. Sasakyan niya na lang yon. Kung gusto siyang umalis ng babae, ibibigay niya. Opo, tita. Yun nga po ang dahilan. At sorry kasi hindi ko po agad nasabi sa inyo. Baka malapit na po sila rito. Tugon niya na nakangiti. Kita niya ang pagtingin sa kanya ni Zia. Tumayo ang dalaga. Punta muna ako sa CR, Nay. Paalam ng dalaga. Yun lang at umalis na ito sa harapan nila. Mabilis na nagtungo ang dalaga sa banyo at doon umiyak ng umiyak. Nasasaktan siya sa totoo lang pero kinakaya niya lang dahil yun ang tama. Mahal niya si Justin. Pero hindi siya payag na hiwalayan ng binata si Samantha dahil lang sa kanya. Babae din ako at alam ko ang pakiramdam ng masaktan. Aalis na rin naman siya mamaya at makakalimutan ko rin naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Umiiyak niyang sabi sa sarili. Huminga siya ng malalim at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata saka lumabas ng banyo. Natigilan siya na makitang naroon ang kanyang ina. Napatingin ito sa kanya. Aminin mo nga sa akin, may gusto ka ba kay Justin? Tanong ni Esther. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi, Nay. Totoo yung sinabi ko na kaya iniiwasan ko siya dahil aalis na siya. Kahit papano naman naging parte siya ng pamilya natin. Pagdadahilan niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Anak, walang dahilan para ilihim mo ang nararamdaman mo para sa kanya. Anak kita at kilala kita. Mahal mo na siya, no? Tanong ulit ni Esther. Tumango si Zia. Hindi ko naman po sinasadya, Nay. Masisisi niyo ba ako kung minahal ko siya? Mabait si Justin at matulungin. Pero hindi ako pwede maging selfish dahil may girlfriend siya. Malungkot na sabi ng dalaga. Hinawakan ng ginang ang kamay ng anak. Ang may papayo ko lang ay kalimutan mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Gaya ng sabi mo, may kasintahan na siya at aalis na siya. Ayoko masaktan ka, anak ko. Ayoko namang sisihin si Justin dahil tao ka lang at may puso. Nakangiting sabi ni Esther. Opo, Nay. Yun po ang gagawin ko. Pangako niya sa ina. Ngumiti si Esther at niyakap siya. Nandiyan na pala ang ama ni Justin. Kasama niya yung girlfriend niya.
Handa mo na ba siyang harapin? Tanong ng ginang. Natigilan ang dalaga pero ilang sandali lang ay napangiti siya saka tumango. Oo naman po, handa akong harapin siya. Wala naman po akong kasalanan kaya wala akong dapat ikatakot. Nakangiti niyang sagot. Sabay na sila nagtungo sa harap kung saan nakita ni Zia ang isang matikas na Ginoo at kasama nito ang isang napakagandang babae. Yun na siguro si Samantha. Napakaganda niya. Walang-wala siya kung ikukumpara rito. Nanliit siya bigla sa sarili. Napatingin sa kanila ang tatlo. Lumapit ang Ginoo kay Esther. Maraming salamat po sa pagpapatuloy kay Justin, Mrs. Tatanawin kong utang na loob ito sa inyo. Pero kailangan na niyang bumalik sa Maynila para pamahalaan ang kumpanya namin. Wika ni Husto. Wala po yun. Ang totoo niyan, ang anak ko nagkumpinsi sa akin na patuloyin siya. Dahil kung ako talaga ang masusunod, ay ayoko dahil alam niyo naman na hindi namin kilala si Justin. Sagot naman ni Esther, napatingin sa kanya ang Ginoo. Maraming salamat, Iha. Kung gusto mong magtrabaho sa kumpanya, welcome ka roon. Alok ni Husto. Napatingin si Zia kay Samantha na mataman na nakatitig sa kanya. Si Justin ay nasa tabi lang nito at nakikinig sa ama, pero hindi man lang siya magawang tignan. Bigla may kumirot sa dibdib ni Zia. Ipinalik niya ang tingin kay Husto. Wala po yun, sir. Nakita at naramdaman ko pong mabuting tao si Justin. Napakasipag niya po sa trabaho. Saka, high school graduate lang po ako. Sagot naman ng dalaga. Ngumiti naman ang Ginoo. Ako ang bahala. Basta tawagan mo ako kapag gusto mo. Alok ni Husto at ibinigay sa kanya ang isang calling card. Tinanggap naman niya yon. Ngumiti siya at nagpasalamat sa Ginoo. Tumingin si Husto kay Justin. Magpaalam ka na sa kanila. Aalis na tayo. Lumapit si Justin at niyakap si Esther at nagpasalamat. Mamimiss ka namin, Justin. Mag-iingat ka doon, ha? Huwag mo kaming kakalimutan. Imbitahan mo kami sa kasal mo. Biro ni Esther na ikinatawa ni Justin. Napatingin ito sa kanya at ngumiti. Bumalik na ang binata kay Husto. Inihatid na mag-ina ang tatlo sa labas kung saan naroon ang sasakyan ng mga ito. So, siya pala si Zia? Maganda siya, ha? Sabi ni Samantha na nasa biyahe na sila. Hindi siya umimik. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Nag-hire ang kasintahan ng private investigator para malaman kung nasaan talaga siya. May gusto ka sa kanya, no? Kaya ganun ka na lang makatingin sa kanya. Tanong pa ulit ni Samantha. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo, Samantha. You're invading my privacy. Naiinis niyang sabi. Invading your privacy? O ayaw mo lang ipaalam sa akin dahil makikita ko ang babae mo? Galit na sigaw ni Samantha. Hinarap niya ito. Naiinis siya dahil bakit dito pa siya pinasakay ng kanyang ama. Dahil alam ko kung paano ka mag-isip, Samantha. Ayoko mapahamak si Zia dahil sa'yo. Mabuti silang tao. Wika niya. Natawa si Samantha. Ang sabihin mo, may gusto ka sa kanya, kaya ganyan mo na lang siya protektahan. Singhal ni Samantha. Napatingin ang driver sa kanila pero hindi na lang sila pinansin. Napailing-iling siya at ipinikita mga mata. Samantha, pwede ba? Huwag mo na ngayon. Gusto ko muna magpahinga. Pagbalik natin sa Maynila, doon tayo mag-usap. Napairap na lang ang dalaga at humalukip-kip. Siya naman ay binalikan ng mga alaala kasama si Zia habang nakapikit ang mga mata. Babalikan kita, Zia. Aniya sa sarili. Pagdating nila sa Maynila, kaagad siyang kinausap ni Samantha. Pumasok muna sila sa loob ng bahay dahil dumiretso ang kanyang ama sa study room at mamaya ay mag-uusap sila. Kaagad siya niyakap ni Samantha. Sorry kanina kung inaway kita, babe. Hindi ko sinasadya. Nagpadala lang ako ng selos. Paghingi ng paumanhin ni Samantha. Huminga siya ng malalim at inalis ang pagkakayakap sa kanya ng babae. Nagtataka na patingin ito sa kanya. Samantha, tapusin na natin to. Ayoko na. Pagod na ako kakaintindi sa ugali mo. Itigil na natin to. Sabi niya. Umiling-iling si Samantha at muli siya niyakap. Umiiyak ito. Sorry na babe, hindi ko sinasadya mga nasabi ko kanina. Umiiyak nitong sabi. Huminga ng malalim si Justin at inilayo ang katawan ng dalaga sa kanya. Oo, aaminin ko. May gusto ako kay Zia. Patawad kung nagkagusto ako sa kanya. Hingin pa umanhin niya. Naramdaman na lang niya ang malakas na sampal ni Samantha. Cheater! Sigaw nito. Hindi ako cheater, Samantha. Walang kami. At ngayon, nakikipaghiwalay ako sa'yo ng maayos. Noon pa man ay magulo na ang relasyon natin. Gusto kong maging masaya. Muling umiyak si Samantha.
Niyakap na lang niya ang dalaga. Kaya lang naman siya nag-stay sa babae ay dahil magkaibigan ang kanilang ama. Ngayon, ang gusto naman niya ang susundin niya. Gabi, kasalukuyan na naghahaponan sina Justin at Husto sa hapagkainan. Hindi niya alam kung may alam na ba ang kanyang ama tungkol sa paghihiwalay nila ni Samantha. Posibleng nasabi na ito ni Tito Miguel, ang ama ni Samantha. Pero mas maganda na sa kanya manggaling yon. Dad, may sasabihin po ako sa inyo. Sabi ni Justin sa ama na maganang kumakain. Nagangat ng tingin si Husto. Nahiwalay na kayo ni Samantha? Tama? Yes, Dad. Alam niyo naman na noon pa lang ay gusto ko na magkipaghiwalay. Pero nahihiya lang ako kay Tito Miguel. Pag-amin ni Justin, napabuntong hininga si Husto. Pasensya ka na kung dahil roon ay nahirapang kahiwalayan si Samantha. Kaya kung ang pagkikipaghiwalay sa kanya ang magpapagaan sa loob mo, gawin mo. Susuportahan kita. At saka wala naman yun sa Tito Miguel mo. Nakangiting sabi ni Husto, napaawa ang labi ni Justin sa narinig. Akala niya, ipipilit nito na balikan niya si Samantha. Dad, sure ka? Parang hindi ikaw yung kausap ko. Biro ni Justin na natatawa pa, natawa na rin si Husto. Mahirap paniwalaan dahil kilala mo ako. Pero simula nung umalis ka anak, doon ko na-realize na ako ang mali. Una, yun nga nireto kita kay Samantha. At dahil nahihiya ka kay Tito Miguel mo, niligawan mo siya. Pangalawa, ang pilitin kang pamahalaan ng kumpanya kahit hindi ka pa handa. Kaya sorry anak. Paliwanag at hingin pa umanhin ni Husto. Ngumiti siya at tumango. Ayos lang po yun, Dad. Alam ko naman na gusto mo lang ako magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero ngayon, handa na akong pamahalaan ng kumpanya. Gagawin ko to para mapatunayan kay Zia. Nakangiti niyang sabi, natawa ng mahina si Husto. Sabi ko na nga ba type mo si Zia. Mahal ko na siya, Dad. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Kaya bago ako pumunta roon, papatunayan ko muna ang sarili ko sa kanya. Buo ang loob na sabi ni Justin sa sarili. Anak, okay ka lang? Tanong ni Esther kay Zia nang madatna ng dalaga sa labas ng bahay dahil napansin ng ginang na tulala siya. Napakurap-kurap siya at itinuloy ang ginagawa. Wala na may iniisip lang ako. Pagdadahilan ni Zia. Huminga ng malalim si Esther at hinawakan ng kanyang balikat. Iniisip mo ba si Justin? Wala namang masama kung magsabi ka ng totoo, anak. Kailangan mo ding sabihin ang nararamdaman mo. Huwag mong kimkimin. Payo ni Esther. Huminto sa ginagawa si Zia at hinarap ang ina. Napakagatlabi siya para pigilan ang luhang gustong maglandas sa kanyang pisngi. Niyakap siya ng kanyang ina at hinagod ang kanyang likod. Namimiss ko na si Justin, Nay. Sa maikling panahon ay minahal ko siya at hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Umiiyak niyang sabi. Ganyan lang sa umpisa, anak. Pasasaan ba't makakalimutan mo rin siya? Kaya mo yan. Pagpapalakas loob ni Esther at hinagod-hagod ang likod ng anak na umiiyak pa rin. Nang mga sandaling yon ay nasasaktan siya dahil si Justin ang first love niya. Kasalukuyan na nakatingin si Justin sa litrato nilang dalawa ni Zia habang nasa opisina siya. Namimiss niya na ang dalaga pero may kailangan pa siyang patunayan muna bago puntahan ito. Kailangan niya maging top 2 sa pinakamayaman na negosyante sa buong bansa. Ngayon nga i-a-announce na kung sino-sino ang mga yon. 2 buwan na niyang hindi nakikita ang dalaga. Nagsumikap siya sa loob ng 2 buwan. Sana worth it lahat ng yon. Hanggang sa mag-notification sa social media account niya ang page kung saan makikita ang mga successful businessman sa bansa. Huminga siya ng malalim bago tignan yon. Ganoon na lang ang palalaki ng mga mata niya kasabay ng pagtayo at pagsuntok sa hangin na makita ang resulta. Yes! Top 2 ako! Finally makikita ko na siya! Sigaw ni Justin. Nagmamadaling lumabas ng opisina si Justin at tinungo ang opisina ng kanyang ama. Dad, number 2 ako! Nasasabik niyang pagbabalita. Congratulations anak, nakita ko nga. Napatunayan mo sa sarili mo na deserve mo ang posisyon mo. At ito na ang pagkakataon na magkita kayo ulit ni Zia. Nakangiting sabi ng Ginoo. Gusto ko na siya makita, Dad. Excited na ako makita siya. Emotional na sabi ni Justin. Ngumiti si Husto at tinapik ang kanyang balikat. Puntahan mo na siya. Ako muna ang bahala rito. Deserve mong maging masaya. Nakangitin tumango-tango si Justin saka nagmamadaling lumabas ng silid. Pagdating ni Justin sa bahay, kaagad siya nagbihis. Kumuha na rin siya ng ilang damit.
Gagawin niya ang lahat makuha lang ang matamis na oo ni Zia. Liligawan niya ito kahit gaano pa katagal. Nang matapos siya magbihis, lumabas na siya ng bahay at tinungo ang kanyang bagong sasakyan. Hintayin mo ako, Zia. Sisiguraduhin ko na hindi mo na ako tatanggihan ngayon. Bulong niya sa sarili habang minamaneho ang sasakyan patungong probinsya. Kasalukuyan na nagbibilang si Zia ng pera sa kaha dahil alas 7 na yun ng gabi. Maya-maya ay uuwi na sila. Napatingin siya sa unahan na makita ang sasakyan na huminto sa tapat nila. Natigilan siya nang makita si Justin na lumabas ng sasakyan. Napakagatlabi siya dahil sobrang gwapo nito. Bumilis din ang pagtibok ng kanyang puso. Nakipagtitigan ng binata sa kanya habang naglalakad patungo sa kanya. Pwede ba ako mag-order? Tanong ni Justin at binigyan siya ng malapad na ngiti. Ngumiti din siya pabalik. Ikaw pala yan. Ano bang gusto mo? Tanong niya. Pakbet at dinengdeng na lang ang natira. Pakbet, namiss ko kasi ang luto mo. Napatingin siya rito at kagad din nag-iwas ng tingin nang tumingin rin ito sa kanya. Kagad niyang inihanda ang pagkain ng binata. Pumasok naman si Justin sa loob ng karinderya at naupo sa mesa na nasa tabi niya. Oh, Justin, nandito ka pala. Kararating mo lang? Tanong ni Esther na kagagaling sa paghuhugas ng plato. Tumayo si Justin at lumapit sa ginang para magmano. Inalapag naman ni Zia ang order ng binata sa mesa. Kakarating ko lang po, tita. Kaya kakain ako kasi gutom na po ako. Biro niya. Natawa naman si Esther. Bakit kasi tiniis mo ang gutom? Pwede ka naman kumain sa ibang karinderya. Sagot ni Esther. Mas gusto ko pa rin po ang luto niyo, tita. Tumango na lamang si Esther at sinabing kumain na muna siya. Nanatiling nakatayo lamang sa gilid si Zia. Saan ka tutuloy niyan? Tanong ng ginang sa kanya. Nang mga sandaling yon ay walang masabi ang dalaga. Napatingin sa kanya si Justin. Pwede po ba doon muna ako sa inyo? Tanong ng binata. Oo naman. Pwede ka, Justin. Ikaw pa ba? Biro ng ginang na ikinatawa na lang ni Justin. Napangiti na lamang siya. Matapos kumain ni Justin, tinulungan sila nito na magligpit. Anak, diyan ka na sa sasakyan ni Justin sumakay. Bagong-bago oh. Sabi ni Esther. Hindi na siya nagpakipot pa. Gusto din niya makausap si Justin. Pinagbuksan siya ng binata ng pinto ng sasakyan. Hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng loob nito. Ang ganda naman ng sasakyan mo. Hindi niya napigilan na ikomento. Nagtama ang mga mata nila ni Justin. Napalunok siya sa paraan ng pagtitig nito. Kakabili ko lang noong nakaraan. Ikaw pa lang ang naisakay ko rito. Dahil gusto ko, ikaw ang unang sasakay rito. Naroon na naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nag-iwas siya ng tingin at tumikhim. Ganun ba? Di ang swerte ko pala, sabi niya. Mas maswerte ako dahil nakilala ko ang isang tulad mo, Zia. Napalingon si Zia sa binata. Dahan-dahan na lumapit si Justin sa kanya. Napapikit siya at hinintay na maglapat ang kanilang labi. Naibukas niya ang labi na lumapat yon. Ganoon pala ang halik ng lalaking minamahal. Masarap at nakakawala sa katinuan. Hindi pa sila matatapos kung hindi bumusina ang kotse ni Esther. Napatuwid siya ng upo. Hinarap naman ni Justin ang manibela at minaneho yon. Kamusta na kayo ni Samantha? Bakit mo akong hinalikan? May kasintahan ka? Tanong ni Zia kay Justin. Lumingon saglit sa kanya ang binata. Wala na kami ni Samantha. Nakipaghiwalay na ako. Dahil ikaw ang mahal ko. Okay lang naman kung hindi mo ko kayang mahalin ngayon. Handa akong maghintay basta hayaan mo akong patunayan sa'yo na mahal kita. Puno ng sensiridad na sabi ni Justin. Mahal din kita, Justin. Wala lang akong lakas na loob na aminin sa'yo dahil may kasintahan ka. Pag-amin ni Zia, mabilis na inihinto ni Justin ang sasakyan sa gilid ng daan. Nagtataka na patingin sa kanya. Tama ba ang narinig ko? Mahal mo din ako? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Napatangu-tangu siya at ngumiti. Pero sabihin mo muna kung bakit kayo naghiwalay ni Samantha. Hiniwalayin mo siya dahil sa akin? Tanong pa ni Zia. Huminga ng malalim si Justin. Sabihin na natin oo. Nakipaghiwalay ako dahil ikaw ang mahal ko. Hindi lang yon. Nakipaghiwalay ako dahil hindi ko talaga mahal si Samantha. Actually, nagkakilala kami dahil magkaibigan ng mga magulang namin. Dahil gusto siya ni Dad para sa akin, niligawan ko si Samantha. Ngayon ko lang na-realize na mas masaya kapag mahal mo talaga ang babaeng karelasyon mo.
Pagkukwento ni Justin, napatango-tango naman siya. Pero ligawan mo muna ako ha? Hindi porket sinabi ko na mahal kita ay tayo na. Kailangan mong gawin yon dahil magagalit si nanay. Ikaw din kasi ang magiging first boyfriend ko. Pag-amin ni Zia, napakurap-kurap ng mga mata si Justin. Totoo? So ibig sabihin, first kiss mo ko? Ang swerte ko pala. Nakangisi nitong sabi, napairap na lang siya. Magmaneho ka na nga lang, gusto ko nang umuwi. Sabi na lang ni Zia, natawa na lang si Justin at sumaludo pa sa kanya. Kanina pa humihinga ng malalim si Justin. Ngayon kasi niya ipapaalam si Zia sa ina nito na liligawan niya ang dalaga. Muli, bumuntong hininga siya bago lumabas ng kubo. Nagtungo siya sa bahay ni Zia. Inimbitahan kasi siya para sa hapunan. Pinagbuksan siya ng pinto ni Esther. Pasok ka, Justin. Ang gwapo mo ngayon ah. Puri sa kanya ng ginang. Nagpasalamat naman siya. Nagtungo na sila sa kusina kung saan naroon ang dalaga at naghahanda ng hapunan. Ngumiti ito at tumango. Napag-usapan na kasi nila ng dalaga ang sadya niya. Niyaya siya ng ginang na maupo. Nang matapos maghanda ni Zia, naupo na rin ito sa harap ng hapagkainan. Tita, may mahalaga po ako sasabihin sa inyo. Nilagyan ni Zia ng pagkain ang plato niya. Nagkatitigan sila. Ano yon, Justin? Tanong ni Esther. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na liligawan ko po si Zia. Sabi niya, naningkit ang mga mata ni Esther. Alam na rin naman ng ginang na hiwalay na sila ni Samantha. Kung yan ang gusto mo, edi sige, basta payag si Zia. Walang problema sa akin yon. Saka wala ka naman jowa kaya payag ako. Nakangiting sabi ni Esther, nakahinga siya ng maluwag. Akala ko ayaw niyo po kaya medyo kinabahan ako. Pag-amin ni Justin, bakit naman hindi ako papayag? Bilyonaryo ang maliligaw ng anak ko, di ba? Alam ko na magiging maayos ang kinabukasan ni Zia. Prangkang sabi ni Esther, pinanlakihan ni Zia ang ina. Nay, ano ba yung sinasabi niyo? Naiinis na sabi ni Zia. Oh, ano masama sa sinabi ko? Totoo naman na magiging magandang kinabukasan mo kay Justin. Di ba tama ako, Justin? Tanong ni Esther at binalingan ng binata. Ngumiti lamang ang lalaki. Oo naman po. Kung magiging asawa ko si Zia, ibibigay ko lahat ng pangangailangan niya at ng magiging anak namin. Magsisikap ako mabuti para sa kinabukasan nila. Puno ng sensibilidad na sabi ni Justin habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napalunok siya. Biglang tumikim si Esther. Tara na, kain na tayo. Parang wala ako dito kung magtitigan kayo. Kunwari na naiinis na sabi ng ginang. Natawa na lamang sila at ipinagpatuloy na ang pagkain. Salamat po sa hapunan, Tita Esther. Punta na po ako sa kubo. Paalam ni Justin sa ginang. Tumango naman si Esther. Wala yon. Ano ka ba? Pamilya ka na sa amin. Basta alam mo na kung anong gusto kong paliligaw, ha? Natawa si Justin. Oo naman po, tita. Ako po ang bahala. Sagot niya. Nang paalam na si Justin sa ginang, inihatid siya nito sa labas ng bahay. Pagpasensyahan mo na si inay, ha? Ganun talaga yon. Sigurado ka ba sa mga gagawin mo? Hindi ka sanay sa pagbabanat ng buto. Taong office ka eh. Biro ni Zia. Gagawin ko lahat para sa'yo. Kahit mahirapan ako, makuha lang ang matamis mong oo. Seryosong sabi ni Justin. Natawa naman siya at kinurot si Justin sa tagiliran. Masyado ka seryoso. Matulog ka na nga? Natawa naman si Justin. Oo na, Commander. Matutulog na po ako. Sagot ni Justin, saka naglakad na patungo sa kubo. Napangiti naman siya habang pinagmamasdan ang likod ng binata. Nang matiyak na nasa loob na ito, pumasok na rin siya. Pinatunayan nga ni Justin ang pangako nito kay Esther na gagawin ang sinaunang paliligaw. Kasalukuyan na nagsisibak ng kahoy si Justin ng umagang yon. Nagsara muna ng karinderya si Esther dahil madami siyang ipapagawa sa binata. Nasa tabi lamang si Zia at nakaalalay sa ginagawa ni Justin. Nagpapahinga naman ang binata at hindi naman dire-diretso ang ginagawa. Tagaktak na ang pawis nito. Hindi niya maiwasang mapalunok dahil sa ganda ng katawan nito. Lumapit ang dalaga. Natigilan naman si Justin. Basang-basa ka na, magpahinga ka muna. Sabi ng dalaga habang pinupunasan niya ang pawis nito sa muka. Nakatitig lamang si Justin. Parang gustong-gusto kong magpapawis lagi kung ganyan lagi ang ginagawa mo. Pambobola ni Justin, inarapan niya ang binata at hinila ito patungo sa gilid. Huwag mo nga akong mabola-bola dyan. Kunwaring naiinis naman niyang sabi. Nang makarating sila sa gilid, uminom ng tubig si Justin.
Mamaya ka na magsibak, kain muna tayo ng tanghalian. Anyaya ng dalaga. Bandang hapon, nag-igib naman ng tubig si Justin. Napatapik na lang sa noo ang dalaga dahil sobrang demanding ng kanyang ina na parang ito ang nililigawan. Namitas pa sila ng gulay at tinuruan ng binata na mamitas. Ang dami nating napitas, no? Tuwang-tuwa na sabi ni Justin na makita ang mga napitas na gulay. Napangiti naman si Zia dahil kita niya ang saya sa mukha ng binata. Mabuti naman at nag-enjoy ka. Gusto mong ipagluto kita ng pinakbet? Oo, pero turuan mo na rin ako. Gusto kong matuto magluto para kapag asawa na kita, ipagluluto kita. Tinaasan niya ito ng kilay. At bakit? Sinabi ko bang pakakasalan kita? Napaawang ang labi pero biglang umisi. Sisiguraduhin ko na pakakasalan mo ako. Sabi ni Justin. Tara na para makapagluto na ng hapunan. Sigaw ni Esther sa di kalayuan. Natawa na lang silang dalawa sa kasinundan ng ginang. Lumipas ang isang linggo, sinagot na ni Zia si Justin. Sa sobrang tuwa ng binata, binuhat niya ang dalaga at tinikot-ikot sa ere. Natatawa na lang ang dalaga. Ibinaba siya ni Justin at pinakatitigan siya sa mga mata hanggang sa hinalikan siya nito sa labi. 1 taon na silang magkasintahan at paminsan-minsan ay bumubisita si Justin sa kanila. Minsan na rin silang pumunta sa Maynila at ipinakilala si Zia sa ama nito. Maging sa kumpanya ay nakapasok na rin siya. Masaya siya dahil welcome siya roon. Nakabihis sa magkasintahan ngayon dahil niyaya si Zia ni Justin na umakyat ng bundok. Oo naman po tita, ako na pong bahala sa kanya. Alis na po kami. Paalam ni Justin. Tumango ang ginang. Kinuha naman ni Justin ang mga gamit nila at ipinasok sa sasakyan. Sabay na silang pumasok sa loob at tinahakandaan patungong bundok. Hindi maiwasang humanga ni Zia sa ganda ng bundok na makarating sila roon. Naibuka niya ang mga kamay at nilanghap ang sariwang hangin. Ang ganda dito, Justin! Sigaw ni Zia. Napakunot noo siya dahil walang sumagot sa kanya. Napalingon siya at ganoon na lang ang gulat niya na makita nakaluhod si Justin habang nakaharap sa kanya ang maliit na box na may lamang singsing. Naitakip niya ang kamay sa bibig dahil sa gulat. Justin? Bigkas ni Zia sa pangalan ng kasintahan. Napakagatlabi siya para pigilan ng luha sa mga mata pero dumaloy pa rin yon. Will you marry me, Zia? Be my wife for the rest of my life? Tanong ni Justin. Napatangu-tangu siya at inilahad ang kamay sa harapan ng binata. Yes, I will marry you! Sigaw niya. Isinuot ni Justin ang singsing sa kanyang palasingsingan. Tumayo ito at hinalikan niya sa labi. Na mga sandaling yon ay wala na mahihiling pa ang dalaga. Ilang buwan pa ang lumipas, inasikaso na nila ang kanilang pag-iisang dibdib. Gusto sana niya na simple lang ang kasal, pero ang gusto ng kasintahan ay maibigay sa kanya ang pinakamagandang kasal. Ang ganda naman ng gown na to. Hindi napigilang sabihin ni Zia habang nakasukat sa kanya ang long gown. Maganda rin po kayo ma'am, kaya bagay na bagay po sa inyo. Sabi ng bakla. Excited na siyang maisuot yon sa araw ng kanyang kasal. Pumasok sa loob si Justin. Ang ganda naman ng future bride ko. Mas lalo tuloy ako nai-inlove. Sabi ng binata. Inarapan ni Zia ang kasintahan. Umayos ka nga. Galit-galitan niyang sabi pero deep inside kinikilig siya. Nagtungo sa likuran niya si Justin at pinakatitigan siya. Hinalikan nito ang expose niyang balikat. Kinikilig naman ang bakla na nasa gilid. Anong pakiramdam na ikakasal ka sa akin? Excited na kinakabahan, syempre. Excited dahil ikakasal ako sa lalaking minamahal ko. At the same time, ay kinakabahan dahil sa responsibilidad ng pagiging isang asawa at ina kapag may mga anak na tayo. Tugon ng babae, hinarap siya ni Justin. Excited na kinakabahan din naman ako, pero isa lang ang may papangako ko. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Mamahalin kita at aalagaan maging ang mga anak natin. Puno ng pagmamahal na sabi ni Justin. Napakaswerte talaga niya rito. Kanina pa nakatingin si Zia sa pregnancy test na hawak. May 2 pulang guhit yon. Nito mga nakarang araw ay nagiging iba ang mood niya. Paminsan-minsan ay nagka-crave siya. Napangiti si Zia. Tiyak na matutuwa si Justin kapag nalaman niya to. Naitago ni Zia sa likuran nang biglang pumasok si Justin na may dalang paper bag, kung saan naroon ang pinapabili niyang hamburger at nachos. Bakit bigla-bigla ka na lang nag-crave, Han? O baka talagang gusto mo akong pagurin ngayon?
Tanong ni Justin. Kanina pa kasi siya nagkikrave ng kung ano-ano. To the point na pinauwi niya ito sa opisina nang sabihin niya na hindi sila magkatabing matulog. Hulaan mo kung bakit? Nakangiti niyang sabi. Nagsalubong ang kilay ng asawa. Hanggang sa manlaki ang mga mata nito nang may mapagtanto. Don't tell me, buntis ka. Gulat nitong tanong. Tumangutango siya, sabay pakita ng pregnancy test na nasa kanyang likuran. Gulat ang makikita sa mukha ni Justin na makita ang pregnancy test. Yes, magiging ama na ako. Bulalas nito at napasuntok pa sa hangin. Natawa na lamang siya. Naupo sa tabi niya ang asawa at hinawakan ng kanyang kamay. Isinandal naman niya ang ulo sa balikat nito. Na mga sandaling yon ay payapa ang isip niya na makakaya nilang lampasan lahat ng pagsubok sa buhay nila. Lalo na at may buhay na sa kanyang sinapupunan. Mabilis lumipas ang panahon at ngayon ay 7 taon na ang panganay niyang si Gian. Mas gusto niyang mama at papa ang tawag ng anak sa kanila. Mas simple lang kasi, siya naman ay 2 buwan ng buntis. Oh, ayan na pala ang papa mo. Nakangiting sabi ni Zia sa anak. Nagmamadaling tumayo si Gian at lumabas ng bahay habang tumatakbo. Napailing-iling na lang si Zia. Narinig niya ang tawanan ng mag-ama sa labas ng bahay, kaya lumabas siya para tignan ang ginagawa ng mga ito. Napangiti siya dahil naghaharutan ang mag-ama. Napatingin sa kanya si Justin at kinindatan siya. Tara na sa loob, anak, ano ba yung pinapakita mo sa akin? Tanong ni Justin. Basta papa, punta na lang tayo sa loob para makita mo. Sagot naman ni Gian. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob. Nang makapasok ang asawa, binigyan siya nito ng mabilisang halik sa pisngi. Kamusta maghapon mo? Tanong ni Zia. As usual, nakakapagod pero kinakaya para sa inyo. Kayo ang inspirasyon ko. Sabi ni Justin habang nakatitig sa kanyang mga mata. Kahit dumaan pa ang ilang taon ay hindi nagbabago si Justin. Malambing at mapagmahal. Papa, eto na po yung test paper ko. Ako po ang may mataas na score. Singit ni Gian. Kinuha naman yun ni Justin. Wow, ang galing naman ng anak ko. Kanino pa ba magmamana kung hindi sa akin? Nagmamalaking sabi ni Justin. Tumikim si Zia. Aba, tutulak ko dyan. Biro niya na ikinatawa na mag-ama. Nagpaalam na si Zia sa dalawa. Tumayo na siya at nagtungo sa kusina para magluto ng hapunan. Namimiss na kitahan. Pwede bang paisa? Please? Pakiusap ni Justin nang matapos nilang makapasok sa loob ng kwarto. 2 linggo na kasi silang hindi nagtatalik dahil wala siya sa mood. Pero kailangan niya rin pagbigyan ang pangangailangan ng kanyang asawa. Dahil ayos lang naman, sabi ni Doc. Sige, pagbibigyan kita. Namimiss na rin kita. Aniya, hinalikan siya sa labi ng asawa. Buong pagsuyo at pagmamahal. Ikinawid niya ang kamay sa leeg ni Justin. Kung saan-saan napapadpad ang kamay ng asawa sa kanyang katawan. Hanggang sa makarinig sila ng sunod-sunod na katok sa pinto. Napamura si Justin. Papa? Mama? Pwede ako matulog dyan? Tanong ni Gian. Napapikit ng mariin si Justin. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng araw namang iistorbo ang anak natin ngayon pa? Naiinis na tanong ni Justin. Natawa si Zia. Mayroon naman mamaya pag nakatulog na si Gian. Nakangiting sabi ni Zia. Bumuntong hininga si Justin. Umalis na siya sa harapan ng asawa at binuksan ang pinto. Na, tulog ako rito ha? Malambing na tanong ni Gian. Sure baby? Tumalon sa kama ang anak at nahiga sa gitna. Nagkatingin na sila ni Justin na ngayon ay nakasimangot. Nilapitan niya ang asawa at hinila ito pahiga sa kama. Natawa na lang silang mag-asawa dahil tulog na si Gian. Nahiga na sila sa bandang gilid ng anak. Ngunit ilang sandali lang ay tulog na si Justin. Natawa na lamang siya. Akala ko pa naman gusto mo akong masolo. Natatawa niyang sabi sa sarili at hinawakan ng kamay ng asawa na nakapatong sa kanyang tiyan. Ipinikit na rin niya ang mga mata.